Hallelujah. Praise the Lord. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat dyan sa Pilipinas. And praise God. Tayo po ay so thankful to the Lord kasi we're still alive. Dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon ulit to listen to the Word of God. And praise God. Okay? We'll start para makarami tayo. Okay, ang ating topic ngayon is the fear of the Lord, ang pagkatakot sa Panginoong Diyos. Okay? Ang pagkatakot or the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. Gusto ba natin na magkaroon tayo ng wisdom or magkaroon tayo ng karunungan? Ang pasimulan yan is kailangan magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Okay? Ang takot ng Panginoon sa Panginoon ay ito ay isang importanteng parte or sangkap ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Kaya importante yan. Hindi mabubuo ang ating pananampalataya sa ating Panginoon kapag wala tayong takot sa Kanya. Kaya si Apostle Paul, itinuro niya ito sa mga unang Kristiyano, sa mga naunang Kristiyano during the time of Acts. Okay? Kaya even din si Jesus, tinuro niya sa kanyang mga disipulo ang pagkatakot sa Diyos kasi nakita niya na importante ito na parte ng ating pananampalataya. So, tingnan natin para maintindihan natin or maunawaan natin ang pagkatakot sa Panginoon. Let's see, tingnan nga natin ang definition or kung ano ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Okay, ang takot sa Diyos ay isang malalim na paggalang sa Diyos. At tingnan nito, isang malalim na paggalang sa Diyos na siya ang nagtutulak sa atin, sa isang Kristiyano, para bigyang kasiyahan ang Diyos at gawin niya lahat will of God sa kanyang buhay. Okay? So, yan. Nakita natin na ang takot sa Panginoon or the fear of the Lord, siya ang nagtutulak sa atin na Kristiyano para gawin natin ang kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kahit mahirap, dahil sa may takot tayo sa Panginoon, doon, yan, tinutulak niya tayo para gawin. Okay, kung tingnan natin ang even si Paul, tinuro niya, sabi ko kanina, si Apostle Paul is, itinuro niya itong takot sa Panginoon sa mga naunang Kristiyano. Tignan niya natin sa Philippians chapter 2, verse 12. Chapter 2, verse 12, okay, this is the instruction, ito yung instruction ni Apostle Paul sa mga Philippians. Ito yung sabi niya, okay, sa Tagalog, kaya mga minamahal ko, kung paano ang inyong pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon sa ako'y hindi ninyo ako kasama, at patuloy, tingnan niyo yung sabi niya, at patuloy na isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig sa Diyos. Yan ang sabi ni Apostle Paul, patuloy na isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig sa Diyos. Importante yan. Ang word na patuloy or continue to work out your salvation with fear and trembling hanggang darating ang Panginoon. Let's not stop. Okay? Kaya tayo na tumanggap sa Panginoon, like for example, for you dyan sa mga believing or sa prison na tinanggap ninyo ang Panginoon at kayo po ay patuloy na kahit walang
kayong pastor dyan, or kahit yung mga guard is wala dyan na nagbabantay sa inyo, is dapat patuloy ninyo na isagawa. Gawin ang tama at karapat dapat sa ating pananampalataya sa Panginoon. Yan. So, kaya, like for example, paano ninyo ipagpatuloy ang inyong paggawa o isagawa ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig sa Panginoon. Like for example, kung kayo po ay biniyayaan ng Panginoon na kayo ang inyong mga kaso ay kayo po ay mapalaya, and you will go into your own families and to your place, and dapat ang unang gawin ninyo is maghanap kayo ng isang simbahan na full gospel, na simbahan na tinuturo talaga ang totoong salita ng Panginoon at tinuturo ang takot ng Panginoon, at doon kayo mag-commit. I-commit ninyo ang inyong sarili. Dapat doon kayo lumago, doon kayo maturuan ng mga salita ng Panginoon, and dapat doon ninyo sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya importante is kailangan na ipagpatuloy. Kaya sabi nga ni Paul, continue, ipagpatuloy ninyo. Kahit wala na kayo dyan sa Philippines, as patuloy ninyo. Hindi dahil sa malaya na kayo is you are no free. But you see, patuloy ninyo na isagawa ang inyong kaligtasan na may takot at paningin sa Diyos. Bakit? Dahil alam ba ninyo na ang ating kaligtasan ay pwedeng mawala. Pwedeng mawala kung hindi natin ipagpatuloy, kung wala tayong takot sa Panginoon. Kaya kanina yung nakita natin sa definition ng takot sa Panginoon is yan ang nagtutulak sa atin. Kaya kailangan na magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. So yan ang sabi ni Paul sa mga Philippians, at yan din ang sabi niya sa atin. Ini-encourage niya na ipagpatuloy natin. Even na makita natin doon sa libro ng Acts, sa Acts chapter 9 verse 31, makita natin may tatlong churches dyan sa the Church of Judea, Galilea, and Samaria is dahil nagkaroon sila ng takot sa Panginoon is, okay, basahin natin. Kaya ang iglesia sa buong Judea, Galilea, at Samaria ay naging mapayapa at matatag. Yeah? There is peace, they're strong, okay? Mapayapa at matatag, at patuloy silang nabuhay na may takot sa Panginoon, at sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Yan, nabuhay sila na may takot sa Panginoon. At alam niyo ang ginawa ng dahil may takot sila sa Panginoon is sila ay naging matatag sa kanilang pananampalataya. They live within peace, okay? And patuloy silang lumago sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Kaya ito rin ang mangyayari sa isang Kristiyano, sa atin, kapag isasagawa natin ang ating sariling kaligtasan, may totoong pagkatakot sa Diyos, tayo ay magkaroon ng matatag, mapayapang pamumuhay, at tayo rin ay lalago sa ating relationship at pananampalataya sa Panginoon. Kapag tayo ay lalago sa ating relationship at sa pananampalataya natin sa Panginoon is magbubunga tayo. Alam ba ninyo yan? Kaya kailangan na magkaroon tayo ng takot ng Panginoon. Okay? So, yan ang tinuro ni Apostol Paul sa mga Philippians. At tingnan naman natin kung ano ang instruction or turo mismo ni Jesus. Dahil sabi ko kanina, kahit si Jesus, when He was here on earth, nung dito siya sa lupa, is
He told His disciples, ipinuri niya itong takot na ng Panginoon sa kanyang mga disipulo. So, sabi niya sa Matthew chapter 10 verse 28. Yan, basahin niya natin ang Matthew chapter 10 verse 28. Si Yesu Cristo mismo ang nagsabi dito. Sabi niya, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Yan, very clear yan. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumatay sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Yan naman ang turo ni Jesus. Ang sabi niya is, huwag nating katakutan ang mga pwedeng pumatay dito sa ating katawan, pero hindi nila kayang patayin ang kaluluwa. Dahil ang ating kaluluwa siya ang magpatuloy na nabubuhay kahit ang ating katawan, pag namatay tayo, ang katawan natin is babalik sa lupa. Pero ang ating kaluluwa, siya ang still na being alive. At sa halip ay, sabi ni Jesus, sa halip ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumatay sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Yun. Mismo nakita natin dito na si Jesus Kristo ang nagsabi na may impyerno pala. Ayan, may impyerno pala. Sinabi ni Jesus ito sa kanyang disciple na para magsilbing warning sa kanila or para bigyan babala sila sa kanila, dahil alam ni Jesus na dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon ay siguradong darating sa kanya ang persecution at pwede silang patayin. Okay? Nabasa ba ninyo, narinig ninyo ba yung mga nangyari sa mga Kristiyano sa Nigeria? There was 3,100 Christians gunned down dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Sila ay pinatay. Ang dahilan is because of their faith. Dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon. So, iyan ang sabi ni Jesus. Kaya totoo pala na huwag tayong matakot sa mga taong pwedeng pumatay sa katawan lang. Pero katakutan natin ang Diyos dahil siya ang may kakayahan na patayin ang ating kaluluwa sa impyerno. So, expect natin na kapag tayo ay totoong Kristiyano, kaya tayo ay sumusunod at ginagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos, sigurado mararanasan natin ang mga paghihirap, persecution. I think dyan sa Pilipinas at dito sa Canada is wala pa rin namatay, walang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya. Pero sa ibang mga nation, katulad ng sa Nigeria at sa mga doon sa Iran or whatever is pwede nilang patayin dahil sa pananampalataya nila sa Panginoon. So, praise the Lord. Kaya huwag tayong, we should not be discouraged kung dahil sa ating pananampalataya is we are being persecuted or pinaghihirapan tayo is let's be thankful to the Lord. Kasi kahit gagawin nila yan, wala silang hindi nila kayang patayin ang ating katawan. Okay? So, huwag tayong matakot sa sino mang pwedeng pumatay sa ating katawan. Instead, matakot tayo sa Panginoon. Okay, ang may takot, ang may totoong takot sa Diyos at ginagawa niya ang lahat ng kalooban ng Diyos sa buhay niya ay kahit may nakatingin or walang nakatingin is ginagawa niya pa rin. Dahil gagawin natin yan dahil may takot tayo sa Panginoon. Kaya kahit walang nakatingin, let's continue
obey. Let's continue na isagawa natin ang ating pananampalataya. Okay? So, ang paggawa natin or ang pag-obey natin sa kalooban ng Panginoon ay siya ang susi para tayo ay makapasok sa langit. Okay? Yan. Ano ninyo yan? Nakuha ninyo yan? Ang paggawa natin or ang ating obedience ay sa kalooban ng Panginoon ay siya ang susi. Alam ba ninyo ang susi? Siya ang magbubukas ng pinto. Okay? Siya ang susi para tayo ay makapasok sa langit. Saan naman natin nakikita yan? Nakita natin yan sa sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 7, verse 21. Si mismo Jesus ang nagsabi dito na hindi lahat ng tumatawag. Okay, basahin niya natin ang Matthew chapter 7, 21. Sabi niya, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon. Marami. Kabila ba tayo dyan? Okay. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. So ayan, very clear yan. Sino ba ang pwedeng makapasok sa kaharian ng Panginoon sa langit? Is yung mga tao, mga Kristiyano, mga tumatawag sa Diyos na Panginoon na ginagawa nila, inuubay nila ang lahat ng kalooban ng Panginoon sa kanilang buhay. Yan, so yan, kailangan pala. Kaya sabi ko nga kanina is dahil sa may takot tayo sa Panginoon, siya ang nagtutulak na gawin natin or gawin natin or sundin natin ang kalooban ng Panginoon. So, importante yan. Nakakatulong yan. Kapag may takot tayo sa Panginoon, yan ang nagpupush, nagtutulak sa atin para gawin natin ang kalooban ng Panginoon para tayo ay makapasok sa langit. Yan. So, ito pa, kung gusto pa natin may additional, yan. Alam mo ninyo na maraming pagpapala, maraming blessings ng Panginoon kahit na dito rin sa lupa, while we are still alive, we are still living here on earth, maraming pagpapala, blessing ang ibibigay ng Panginoon kapag tayo ay totoo may takot sa Panginoon at ginagawa natin ang kanyang kalooban. Katulad ng sabi niya sa Psalm 31 verse 19. Basahin niya natin ang Psalm 31 verse 19. Yan, gusto ko nga Psalm 91, ito yung ibang pagpapala kung tayo ay may takot sa Panginoon. Yan, basahin ko nga dito sa, okay, dakila ng inyong kabutihan. Dakila ang kabutihan ng Panginoon sa mga may takot sa inyo. Yan, alam ba, gusto ba natin yan? Na dakila ang kabutihan or hindi masukat ang kabutihan ng Panginoon? Yan. Okay, dakila ng inyong kabutihan sa mga may takot sa inyo. Pagpapalay inyong tininaan. Nakikita ng karamihan ang mga ginagawa ng inyong kabutihan sa mga taong kayo ang kanlungan. Yan. Gusto nga, hindi na bilang masukat ang kabutihan ng Panginoon sa kanyang iniingatan para sa isang anak na may takot sa kanya. So, ayaw ba natin yan? Na hindi mo talaga masukat ang kabutihan, ang blessing ng Panginoon kapag may takot tayo sa Panginoon at sinusunod namin ang kanyang kalooban sa ating buhay. Ayan, ano pa? May mga ibang
blessing. Even sa Psalm 34 verse 7. Kaya, okay, basahin natin ang Psalm 37 verse 34 verse 7. Ang anghel ng Panginoon ay nagbabantay sa mga may takot sa Diyos at pinagtatanggol niya sila. Yan. So, huwag tayong matakot. Kapag may takot tayo sa Panginoon, talagang pinalilibutan tayo ng anghel ng Panginoon. At kahit anong we should not fear anything kapag may takot tayo sa Panginoon. At isa pa, ang sabi niya is, pinagtatanggol niya sila. Kaya huwag tayong matakot kapag may mga nang-aapi sa atin dahil ang Panginoon ang nagtatanggol sa atin kapag may takot tayo sa Panginoon at sinusunod natin ang kanyang kagustuhan sa ating buhay. Ano pa? Bawat kailangan ng tapat at may takot sa Diyos ay kanyang tinutugon. Bawat kailangan, yan, tinutugon ng Panginoon ang bawat kailangan ng isang tao, isang Kristiyano na may takot sa Panginoon at gumagawa sa kanyang kalooban. At kung naging ipit, hinahango ng Diyos. Kaya huwag tayong natakot. Kahit ginigipit tayo, kapag may takot tayo sa Panginoon, is He will rescue us. Amen? Amen. So, ganyan ang magagawa ng may takot sa Panginoon at sumusunod sa kanyang kalooban. Okay, so may isang tao, may isang example na makikita natin sa Biblia. Ito ay si Joseph. Ito mababasa natin sa Genesis chapter 37, chapter 39, chapter 40, and chapter 41 and 42. Basahin ninyo yan. So, ilan sa inyo ang may Biblia? Meron ba kayong mga Biblia? Makitaas niya ang kamay kung may Biblia kayo yan. Basahin ninyo pagkatapos natin itong Bible study. Balikan ninyo ang Genesis chapter 37, 39, 40, 41, 42 para basahin ninyo ang buhay ni Joseph. Si Joseph ay isang anak, sa 12 na anak ni Jacob. At si Joseph talaga ay paborito ng kanyang ama na si Jacob. Kaya dahil siya ay paborito ng kanilang mga ama, ito naman yung mga 11 na mga kapatid is nagselos sila. Okay? So, ito, may side lesson na mapipigan natin tungkol sa pagsiselos. Dapat walang selos sa atin. Huwag tayong magselos kasi alam ba ninyo ang selos ay hindi galing sa Panginoon. Okay? Ang selos ay pwedeng dalhin ka sa kapahamakan na pwede kang pumatay. Katulad ng ginawa ng kanilang mga kapatid ni Joseph. Dahil sa kanilang selos, is gusto nilang patayin si Joseph. Pero praise the Lord kasi alam niyo, dahil may takot siya sa Panginoon, hindi pinahintulutan ng Panginoon na siya ay patayin. So ang kanilang ginawa ng kanilang mga kapatid is bininta na lang siya sa mga businessman na pumupunta sa Egypt. At doon, dinala si Joseph sa Egypt at bininta kay Potiphar. At siya ay naging helper or ni Potiphar. And si Joseph dahil meron siyang takot, yan ang sikreto ni Joseph. Dahil meron siyang takot sa Panginoon, kahit anong nangyayari sa kanyang buhay, kahit anong trahedya or whatever na ginagawa ng mga tao is hindi nangyayari sa kanyang buhay. Talagang
pinoprotektahan ng kanyang Panginoon dahil sa kanyang takot sa Panginoon. So yan ang sikreto ni Joseph. Dahil si Joseph ay meron siyang takot sa Panginoon, talagang kahit anong nangyari, dumating na ang tukso, pinuksungan ng asawa ni Potiphar, dahil si Joseph he was so built up and he was so handsome, but you see, hindi siya pumatol sa mga tukso dahil may takot siya sa Panginoon. So yan ang isang sikreto, yan ang isang weapon para hindi tayo matukso is magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. So yan ang ginawa ni Joseph. Kaya kahit anong nangyari, siya ay pinagbintangan at dinala sa piitan o sa prison na wala siyang kasalanan. Pero doon, dahil kahit nasa piitan siya o nasa prison siya is talagang ang takot pa rin niya sa Panginoon nandiyan. So, hindi niya, ang Panginoon is talagang faithful sa kanya, dumating sa kanya sa panahon na siya ay trinubok ng Panginoon dahil hindi niya because he maintained his fear to the Lord, is trinubok siya ng Panginoon at naging siya ay the second in command sa Egypt, sa bansa ng Egypt. Second siya sa king of Egypt. So, sa kanyang position, alam ba ninyo, sa kanyang position is he was so powerful there. So, pwede siyang maghigante. Pwede siyang mag-revenge sa mga taong nagnanakit sa kanya, sa mga taong naglagay sa kanya sa prison, or pwede niyang paghigantihan ang kanyang mga kapatid dahil bininta siya sa Egypt, pero hindi. Higit na wala siyang kahit anong plano na maghiganti. Why? Because dahil may takot siya sa Panginoon. Kaya yan ang gawin din natin. Alam niyo, si Joseph, hindi siya pinabayaan ng Panginoon dahil nga minintain niya ang takot niya sa Panginoon, minintain niya ang paggawa niya, pagsunod niya sa kalooban ng Panginoon. So, praise the Lord. Doon natin, we can learn from Joseph na kahit anong gusto mong maghigante or dahil sobra ang ginawa nila sa inyo, pero ngayon na nakilala natin ang Panginoon, kailangan na let's forgive. Huwag natin ilagay ang paghihigante sa ating kamay, but instead, ibigay natin ang paghigante sa Panginoon. And the Lord will just make a way for each one of us. So, yan, I hope na meron tayong natutunan sa buhay ni Joseph, na kahit anong nangyari, kahit gusto niya, dahil may takot siya sa Panginoon, hindi niya sinunod kasi ayaw niya magkasala sa Panginoon. So, I hope na dito sa ating Bible study or sa short na ano natin is may napulong tayo sa turo ni Paul, sa turo ng ating Panginoon Jesus, is we have to have really that yung takot sa Panginoon. And praise the Lord. So, I hope na may napag-aralan natin. So, thank you for listening to the Word of God. And let's apply this Word of God that we have learned this evening. Amen? And praise God. So, thank you, Lord. And ibigay ko, dito magtatapos ang ating pag-aaral, and I will give it back to the MC, Sister Berna. Thank you.
Panagpakan po natin ang Pinoon, mga kapatid. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor Christy, sa isang napakagandang katuruan po na galing po sa Biblia, mga kapatid. Hindi lang po puro-puro ang ating pong napakinggan, kundi puro mensahe po ng ating pong Panginoon na gusto po niyang marinig natin sa umagang ito. Pag sa ganun po ay maging matatag po tayo sa ating pong pananampalataya at maturuan din po tayo sa tamang landas.